Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 53 ng Failure Frame, Became the Strongest and Annihilated Everything with Low-Level Spells. At kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat habang napapalibutan si Sogo ng mga halimaw. Dumating si Katleya Stramius sa larangan ng digmaan kasama ang mga sundalo ng Nea, mabilis na kumuha ng kontrol sa sitwasyon. Punong-puno ng tiwala sa sarili, inihayag ni Katleya na walang laban ang mga halimaw sa Nea at inutusan ang kanyang mga sundalo na talunin ang mga kalaban. Nakilala ng mga sundalo si Katleya bilang prinsesa ng Nea, naramdaman nila ang pag-asa at naghanda silang umatake sa mga halimaw. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Katleya si Sogo at ang kanyang mga kakampi, mga bayani mula sa ibang mundo, na hindi apektado ng nakakatakot na enerhiya ng Evil King element na nagpapahina sa mga tao sa mundong ito. Tinawag ni Sogo ang kanyang mga kaklase at hinikayat silang sumama sa kanya sa laban sa mga ogre soldiers, gamit ang kanilang immunity sa Evil King element bilang kalamangan. Bagamat nag-aalangan sa simula, sumang-ayon ang kanyang mga kaklase na lumaban, sumama sa kanyang panawagan. Ang grupo ay matatag, determinado na hindi matulad kay Ikumi na namatay. Habang tumitindi ang labanan, pinuri ni Katleya ang tapang ni Sogo, ngunit ipinahayag na mas masahol pa ang sitwasyon sa labas ng pader. Inatake ng hukbo ng Demon Emperor ang kanilang mga puwersa, at kahit na may napakalaking kalamangan sa bilang ang Nea, ang makapangyarihang retainer ng Demon Emperor ay ginagawang walang kabuluhan ang dami ng kanilang puwersa. Kasalukuyang pinamumunuan ni na Lord Porali at Lord Walter ang mga hukbo, na sinusubukang panatilihing buo ang kanilang puwersa, ngunit ang retainer ay isang malaking banta na hindi kayang harapin ng mga sundalo ng Nea. Malinaw na sinabi ni Katleya na nakasalalay sa mga bayani, sina Sogo at ang kanyang mga kaklase, na hindi apektado ng Evil King element ang paglaban sa banta na ito. Naiintindihan ni Sogo ang bigat ng sitwasyon at muli niyang pinamunuan ang kanyang mga kaklase, at naghanda silang magbukas ng daan para sa kanilang mga kakampi. Patuloy na lumalakas ang labanan, at napansin ni Sogo ang mas malaking bilang ng mga ogre soldiers na paparating mula sa timog. Itinuro ni Katleya si Zwegsid, ang pangalawang panata ng Demon Emperor, na agad na inilipat ang kanyang pansin kay Sogo, nakilala siya bilang isa sa mga bayani na humahadlang sa kanyang mga plano. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang ang pangalawang panata ng Demon King at tahasang sinabi na layunin niyang puksain si Sogo, na nakikita niyang pinakamalaking balakid sa kanyang iani. Inilabas ni Sogo ang kanyang natatanging kakayahan na Silver World upang protektahan ang sarili mula sa attack ni Zwegsid. Napansin niyang papalapit ang mga halimaw na may gintong mata mula sa demon area. Nagbabanta na paligiran siya at ang kanyang mga kakampi maliban kung agad silang kikilos, nagbanggaan sina Sogo at Zwegsid at pantay ang kanilang lakas sa hindi inaasahang labanan. Kinilala ni Zwegsid ang lakas ni Sogo at sinabing ang kanyang pag-asa ang magpapasarap sa darating na pagkapariwara. Nagsalita siya tungkol sa marangal na espiritu ng tao, ang hindi sumusuko at lumalaban sa kapalaran at nagpahayag ng baluktot na paghanga sa katatagan ng sangkatauhan. Si Sogo, hindi natitinag, ay determinado na tapusin ang buhay ni Zwegsid, ngunit bago niya maitama ang isang matinding atake, biglang lumitaw ang isa pang retainer. Si Ingrance, ang unang panata ng Demon Emperor, ay dumating, ikinagulat ni Sogo. Kasama nito ang mas malaking hukbo ng mga halimaw. Nagtataka si Lord Porali at ang mga puwersa ng Nea sa dami ng mga kalaban, tinatanong kung paano sila nakapagsama ng ganito kalaking puwersa nang hindi nila nalaman ang kanilang pagdalaw. Ipinahayag ni Ingrance na may kapangyarihan siyang lumikha ng mga ogre soldiers, kaya't hindi na kinakailangan ang malaking pagdalaw. Ang kakayahang ito ay naglagay sa mga puwersa ng koalisyon sa matinding pagkasira dahil hindi sila handa para sa ganito kalaking bilang ng mga kalaban. Sa pagdating ni Ingrance, lalo pang naging malubha ang sitwasyon. Ang mga puwersa ng Sacred Coalition, na nahihirapan na sa mga retainer ng Demon Emperor, ay ngayon humaharap sa halos hindi magagapi na bilang ng mga kalaban. Ipinahayag ni Ingrance na hindi maiiwasan ang pagkapariwara at nagsimulang pumatay ng mga sundalo gamit ang kanyang hukbo ng mga ogre,
iniaalay ang pagkapariwara bilang isang makasining na handog sa Demon Emperor. Si Zwegsid, humanga sa kapangyarihan ni Ingrance, ay kinilala na kahit sa mga oaths, si Ingrance ay natatangi at mataas ang tiwala ng Emperor sa kanya. Si Sogo, sa kabila ng napakalaking balakid, ay tumatanggi pa ring sumuko. Alam niyang kung matatalo niya si Zwegsid at makakaharap si Ingrance, maaaring mayroon pang pag-asa. Nanatili siyang matatag sa pagpapanatili ng moral ng kanyang mga kaklase at mga kakampi, alam na ang kanilang tapang ang susi sa tabumpay. Habang siya ay lumalaban, bigla niyang narinig ang tunog ng mga gulong ng karwahe na papalapit mula sa malayo. Tinutuyan ni Ingrance si Sogo, ipinaalala sa kanya ang pag-atake ng mga halimaw kaninang umaga, na isinagawa ng mga ogre soldiers gamit ang Demon Device. Ang aparato na ito, na kayang tumawag ng mga halimaw na may mukha ng tao, ngayon ay pinahusay upang maging mas epektibo. Ipinahayag ni Ingrance na ang mga karagdagang puwersa ng mga ogre soldiers, kasama ang mas maraming halimaw mula sa Demon Area, ay patuloy na papalakas maliban kung masisira ang Demon Device. Napagtanto ni Sogo na mahalaga ang pagwasak sa aparato upang mapigilan ang pagdating ng mas maraming kalaban, sa kabila ng bigat ng napakaraming kalaban, nananatiling matatag si Sogo. Tumawag siya para sa isang tao na sirain ang Demon Device, naniniwalang sa tamang pagkilos, maaari nilang mabago ang takbo ng laban. Samantala, mula sa malayo, paparating ang isang karwahe na sakay ang Night King Squadron na tila nagmumungkahi na maaaring may paparating na mga karagdagang puwersa upang tumulong sa laban. Ang pag-asa ng mga bayani ay hindi pa nawawala, at malayo pa ang pagtatapos ng labanan, at dito nagtatapos ang ating buod ng Kabanata 53 ng Failure Frame. Mula sa bawat kwento, unti-unti nating nasaksihan ang paglago ng mga karakter at ang patuloy na paglalim ng kanilang mga laban at pagsubok. Habang bawat yugto ay nagbibigay ng mas maraming tanong at sagot, nasasabik tayong makita kung ano ang susunod na mangyayari. Hanggang sa muli, sabay-sabay nating abangan ang susunod na kabanata ng kwentong ito, handa na sa mga bagong emosyon at laban na darating.